Na-confirm Sir, na galing sir. siya sa fire. Okay. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ako po si Gaspar Tapano, retired police officer. Oh, Dagupan. Opo. Nire-represent ko po ang parak. Ang parak po, usually, colloquial term for Police, yeah, salapyan. Pero ginawa po namin ng acronym, parak. Police, ako, retirado, at kaibigan. Kala ko Oh. barangay Paras. Unang-una po, Ay, sorry. sumusuportan po kami dito sa advokasya natin ito. Thank you, sir. Pangalawa po, hindi naman po kami natatakot. Hindi po retire na kami, nakadepende pa rin po kami sa gobyerno dahil sa pension. At yan po ang medyo naalangan kami ngayon. Kung halimbawa man po maging vocal kami na lumaban sa gobyerno, ano po kaya kagaya ni General Pukis, pinagana na siya ng Pinasasal. ang inaalala po namin, baka naman po ang magsuffer yung pension namin. Hindi po. Kasi sir, ang sabi nila nasa batas. Sa ngayon pong administrasyon, they can easily bend the law. Kaya if the law doesn't fit their own interest, they will bend the law. At yun po ang inaalala namin, baka maputol ang pension namin. Andito rin po yung mga MPD. Ito mga MPD retired dito. Okay. Yun lang po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you, Nasagot sir. na po namin yan doon sa podcast Yeah. namin. Nagsalita yung babae, girlfriend na yata ni Brunner yun, yung si Padilla, Si Padilla. na may itsura. Spokesperson yun. At saka yung Trinidad, yung sa Navy, Maybe. Commodore Trinidad ba yun? Ah. Na pinalabas nila na tinatakot nila dahil mga katulad ni Brunner, baka daw tanggalin yung pensyon. Sinagot po natin yan. Ang pensyon wala pong kinagawa. Pag retired na po kayo, the pension is not a salary. It is a guarantee or a compensation of the service you rendered. You earned it. Na-earn nyo na yan eh. Kaya wala yung kinalaman kung anong gagawin nyo. You earned it. It's an issue between your right under the Constitution to free speech, to express your grievance against government, and to form assembly, to renounce the excesses of government. Nasa saligang batas yan. At since civilian kayo, hindi po kayo covered na ng police rules and regulations at saka armed forces, court martial, whatever. Hindi po. Tapos na kayo eh. Pero itong gobyerno na ito, intindi natin, magaling sila sa blocking. Madaling magkaso, pero mahirap i-prove. So pwede, kanyari, ilang beses na na-dismiss yung kaso. Kasi kaso sila ng kaso, hindi natakot. Pero hindi siya natatakot, banat pa rin siya ng banat. So kaso rin sila ng kaso. Pero after 1 month, 2 months, dismiss na rin yung kaso. So, what I'm saying is, wag po tayong matitinan sa pananakot nila because sistema nila ito, tatakutin ka. Tapos medyo duda ka sa pag-intindi mo sa batas, ay na lang, baka maano ko. Pero kung talagang buo ang paninindigan mo, buo ang pag-question mo sa mga pagkakurap ng mga government official, wala pong makakapigil sa'yo. Hanggang pananakot na lang sila. Tama. Hanggang file na lang sila ng kaso. Pero maski mag-file pa sila ng 20, meron tayong 20 na naman abogado. Dadaan pa rin yan sa tinatawag na due process. So yun lang po, sir. Huwag tayong matakot. Palamihin natin ang mga parak dito sa Dagupan. Tama. Para. Para kay Paras. Sige. Alam ko yung sinabi ni sir, because I'm also a retired uniform president. Huwag po tayo matakot kasi sa military, dati sa covered sila ng article of war.
sinasabi. Mm. Ayon sa civilian, personnel na uniform, hindi tayo mag-over doon. Pero yung pension po natin is considered a property. Property po rin yan. It is your right po yan. May No person shall be deprived of Life. property. Tsaka lang po yan and liberty. maapektuhan. Without due process. Without due Tsaka lang po yan maapektuhan pag nakasuhan ka at nakumbig ka. Final conviction. Tsaka lang nila may stop ang pension. O pangalaw, ibang may stop ang pension, pag tibok ka na, pinatay ka. Kaya wag po tayo. May transfer ba yun? Survivor. Hindi, pag pinatay ka, pag pinatay ka na administration. Hindi, i-transfer daw sa... Sa wife. Pero hindi po totoo yung sinasabi sa akin ni Sir Paras May proprietary yan. na maapektuhan yung pensyon. Maapektuhan po yan pag final conviction. Pero hindi lang yun. Final conviction of a case related to your service. Pero kung related na self-defense, yung nakapatay ka dahil sinipo yung sarili mo. Kaya nag-rape ka, hindi pwedeng tanggalin yun. Makukulong ka sa rape, pero survive pa rin yung pension mo. Kasi wala namang relation doon sa service mo. Kaya ito sa kapwa ko ng retirees, sinasabihan ko, hindi lumabas kayo. Kasi bulong kayo lang yung bulong eh. Hindi, Ako nahirapan eh. ang maganda dito, bawat grupo naman may spokesman. Pero, kagaya na pala, kung marami kayo, hindi naman kailangan kayo magsalita lahat eh. Mm. So, isa, pangalawa, who will speak in your behalf and denounce the government Yeah. for its excesses. So, you don't have to be all the speakers. Pero yung puso at diwa nyo, suportado yung grupo. Mm. So you can be a member without being a spokesman. So, grupo pa rin kayo at hindi kayo natatakot as a group. Yun Yan. po ang bottom line dyan. Okay. Wala? We would like to invite everybody sa community song naton. And I would like to confirm kay Sir Anthony Arellano, si General Daos came from Bureau of Fire talaga. But before, I'm from IMP. Nandito po tayo mga kababayan. This is the first outside Metro Manila na binuo natin ang Kampilan. Kampilan is sword. Ibig sabihin po, ito ay pagtatanggol ng mamamayan. Kampilan ng mamamayan, sword of the people. Yun po ang ibig sabihin niya. Ito po ay naunang nagkaroon ng leaders meeting noong unang bahagi po ang kalagitnaan ng February. At ngayon, outside Metro Manila, ito po ang kauna-unahang pagbubuo ng Kampilan ng mamamayan. Ano po ang purpose ng Kampilan ng mamamayan? Bakit tayo nandito? Ang ating bansa po ay nasa gitna ng sangandaan ng kasaysayan. Nagaganap ngayon sa ating bansa ang nakakahiya ngunit katotohanan hindi natin pwedeng itanggi. The greatest robbery of a government by the government itself. Pinakamalaking pagnanakaw ng gobyerno sa sariling gobyerno niya mismo. In the later years of the Marcos dictatorship, $10 billion lang po ang in-account na nawawala. $10 billion. In the recent years, right now, 3 taon pa lang po ang anak. $40 billion po ang estimated na nawala. In a matter of 3 years. Sa tatay, it was almost 20 years bago umabot sa $10 billion. Yan po ay record. So this is the greatest robbery of a government by the government itself in the modern political history. Lalo na ng ating bansa. Nakakahiya, nakakagalit, pero katotohanan dapat harapin. Kaya tayo nandito. Hindi lamang para pagsaluhan ang masarap at sikat na pagkain ng Silverios at tanawin ang ilog ng Dahul, kundi para iguhit na kasaysayan na mula sa norte, iikot ang kasaysayan pababa sa iba't ibang bahagi ng bansa
sapagkat ipinagtatanggol natin ang ating bayan. Kaya kampilan ng mamamayan. Sword of the people. Number 2, bakit kampilan ng mamamayan? At bakit nandito tayo? This is not a political group or political party. This is a people's movement. May mga political personalities, yes. May political figures, yes. But the more essential purpose ng kampilan is para pagbuuin ang iba't ibang sektor ng lipunan upang manindigan tayo na sobra na, tama na ang malawakan, organisado at sistematikong pandarambong at korupsyon that we have never seen before in the entire history ng gobyernong dumaan sa Pilipinas. Ito na ang pinakamalala. 1.4 trillion pesos po ang admitted na kinuha, ninakaw, dinorobo sa flood control projects pa lang po yun. Hindi pa pinag-usapan ng ibang infrastructure projects. If we are not scandalized to the core of our souls, I do not know what kind of people do we have kung hindi tayo naiskandalo sa ganitong uri ng kalapastanganan na nagaganap sa ating bansa na lulubog sa baha. Ang mamamayan, milyong-milyong Pilipino ang gumagapang sa kumunoy ng kahirapan at kagutuman, subalit baliwala lang ang ganitong kalagayan sa mga namumuno sa gobyerno. We are not anti-government. We are for the reform of the government. That is why we're here. As a people, ipinapahiram lang po ng mamamayan ang kapangyarihan sa sino mang nakaupo sa gobyerno. The sovereign power belongs to the people, and the people must stand up at times kung kailangang punahin at sabihan ng gobyerno mali at hindi tama ang nagaganap, at dapat ang gobyerno ang tagapaglingkod at tagapagpangalaga ng mamamayan, hindi ang tagapagnakaw ng yaman ng bayan. Yan ang kampilan. So klaro tayo doon. Ang panghuli, bakit kampilan? And why in the North? Maraming salamat, General Daos, for this initiative, former Councilor Alvin, and the rest na dumating po dito. We cross borders of political affiliations. Tinawid na po natin kung anuman ang pinanggalingan ng politika natin. Tayo po ay tumatawid sa kasaysayan upang iguhit na tayo'y mga Pilipino may dangal at marunong manindigan kung ano ang tama ay tama, kung anong mali ay dapat mali, kung anong dapat ituwid ay dapat ituwid, sapagkat ang bansang Pilipinas ay hindi pagmamayari ng politiko. Ang Pilipinas ay pagmamayari ng bawat mamamayang Pilipino. And we owe it to the coming generations na dapat alam nila na ang gobyerno ay dapat matuwid at matino, hindi pinagmumula ng iskandalo ng pangungurakot. Nakakahiya. Worldwide. Alam niyo po ba na tayo ay top-notcher? Top-notcher, number 3 in Asian region sa pinakakurap na bansa na gobyerno. Number 1, Myanmar. Number 2, Cambodia. Number 3, Pilipinas. My goodness. Pero sabi nila, ano pang inyong kinababahala? At least number 3 lang tayo. Number 3 lang tayo, ha? Gusto pa talaga maging number 1. Para dagdagan po ang ganitong pagpapahayag, bakit kampilan at bakit makasaysayan ang pagtitipong ito, bibigay ko po sa initiator talaga nito na tinulungan na mabuo po ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor. Dating tagapag-advise for political affairs, Secretary for Political Affairs ni former President Duterte, at ngayon tumatayong National Coordinator ng kampilan, si Attorney Jean Paras. Maraming pong salamat kay Eric Celis, ating kasama dito sa kampilan ng mga mamamayan. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat. Unang-una sa ating General Daos. Kasama po namin dito sa aming mga rallies, sa aming pagkikibaka sa ating paninindigan laban dito sa korap na gobyerno ni Marcos. Papasalamat din ako sa ating host, mga butihing mag-girlfriend and boyfriend, mag-asawa, si Consial Alvin Coquiar, Mrs. Coquiar. At of course, I'd like to acknowledge the presence of Consial Nadarena. We just spoke about, it's a small world dahil yung kamag-anak niya, si Dr. Reyna, who was once a politician here, namatay sa isang aksidente. Yung asawa niya, very close family friend namin. So,
I'm very thankful that she's with us. Of course, si former councilor, Alipio Fernandez, of course, kapangalan ito ng matalik kong kaibigan, ng dating mayor at naging NBI director, si Al Fernandez. Magandang umaga po sa inyo, Michelle. Of course, incoming mayor. Vice Mayor, Edgar Mamento, no? Mamenta. Very dashing Vice Mayor of our neighboring municipality. Of course, ating kasama dito, si Anthony Arellano. Ito po yung right-hand man ni Governor Chavit Singson. Wow. Si Governor Chavit Singson, full support dito Yeah, sa full aming, support. kaya pinadalan ko kami ng isang bus. Courtesy of Anthony and yung kanya assistant ni Governor Chavit, si Cathy Arellano. Aking mga kasama, ang aming isa sa mga stalwart, ito si Karen Karen, sa likod. Poblete. Mayroong isang malaking organization na kasama dito sa aming kapilan, yung Inday Care. Siya po ang national president. Yes. Yung husband niya, katulong na si Oliver Reyes. At of course, we are also accompanied by some vloggers, Dito. ating mga kaibigan na gusto mag-cover dito sa event nito. And of course, I'd like to acknowledge also the presence of our local media here. Ano kami? And nagpapasalamat po ako sa andito po ngayon. And we are also very thankful na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsalita at mapaliwanag kung ano ang pakay nitong aming organisasyon. Itong kampilan po ng mamamayan, pinatag po namin ito dahil ang dami na po na mga Duterte groups or anti-Marcos groups. So, naisip namin, ika Eric, nila Karen, na buuhin natin, there are now 17 organizations. Yes. And growing. And under these are not only local but even international. Yeah. Mayroon kaming chapter sa Japan, sa Kuwait, sa Europe, Sa US. US, and of course dito sa Hong Kong. So, kami po andito upon the invitation para po i-share namin yung aming pakay. Kasi po, sinabi na ni Ka Eric, yung aming pagiging kahos at concern, pagkaabala sa pangyayari ngayon ng ating bansa. Siguro, hindi naman ipagkakaila sa inyo lahat kung ano ng kabulastugan na nangyari dito sa panggobyerno ni Marcos Jr. Ako bilang malapit kay President Duterte, I just want to share this instance with you. Si Speaker Romualdez at saka si Saldico, they are really my real good friends. Yeah. Why? Kasi ninong sila ng eldest son ko. Oh. That was prior to the election. Hindi ko akalain na mangyayari na dito. In fact, during the campaign, kinausap ako ni Speaker. Sabi niya, pare, baka pwede mong kayain si President Duterte na i-endorse si BBM. So, bilang kaibigan ko si Romualdez, very close friend, kinausap ko si Piatati. So, Mayor, hikayat nila na. Sabi niya, ay nako, Jake, may nickname si Jake. Sabi niya, alam mo ba, drug addict yan? Kaya nga hindi ko kinuha na kandidato for vice president. He's a weak leader, sabi ni... So, sa aming pag-iisip, sabi ko, sinabi ko kay Martin at tinanggap naman nila. Pero hindi ko akalain ganun katotoo ang sinabi ng ating dating Pangulo. At ito ngayon napatunayan natin. Hindi lang weak leader, hindi lang addict, kundi numero unong magnanakaw. Terrible. Based on personal knowledge ng mga tao na nagtitestify ngayon. Unang-una, si Saldico. Ako alam ko yun, na si Saldico ang naglalatag ng mga insertions. Siya ang naglalatag kung kanino mapunta.
Pero hindi ko akalain na alam pala ito lahat ni Pangulong Marcos, yung ginagawa ni Sandy, until he revealed na nagpa-insert ng 100 milyon. At umasa na kumuha ng 25 bilyones ng kickback. Oh, 100 billion. 100 billion. So, nag-kickback siya ng 25 billion. Can you imagine that? Maliban doon, 52 billion yung na kalap ni Alcantara, yung engineer Alcantara. Piniliban din ni Salvi kay Presidente Marcos. At ito na naman ngayon. Recently, itong tinestify at in an affidavit ng 18 Marines na sila mismo nagdala ng pera sa bahay ni Marcos. Sa bahay sa Forbes at saka doon mismo sa Ilocos Norte. So, ito, aligasyon, pero sana, kung kinukontra nila ito, ang dali-daling sampahan nila ang kaso itong mga Marines. Kaya challenge na sila ngayon. Sige, sampahan nyo ng kaso para malabas naman yung mga ebidensya, mga resibo. Pero kami nakakaalam, kasi ako, I personally talk to these people, alam natin yung mga pangyayari. Pero hindi lamang ito, kayo dito sa Dagupan, kayo sa mga ibang mga bayan-bayan, ano pong nangyayari sa sarili nyong bayan naman? Pumunta kayo sa palengke, kayo mabibili ba kayo, at magkano ba ang mga presyo? Yung ating employment rate, tayo, apektado po lahat. Sa ating mga farmers, mayroon po tayong pera sa land bank. The land bank was established to support the farmers. Anong ginawa? Tinanggal yung 50 billion na para sa farmers nilagay dito sa Maharlika Fund. Saan na yun ang pera ng Maharlika? Wala. Yung DBP, bawat probinsya may DBP. Anong purpose ng DBP? To support the industrial and mga manufacturing, mga entrepreneurs. Kinuha na din ng 50 billion, nilagay din sa Maharlika Fund. Bakit po kukunin yung pera na kumikita naman yung land bank, kumikita naman yung DBP? Ang pinagkamatindi, yung PhilHealth. Kinuha yung pera ng PhilHealth kasi daw sapat na ang pera. Mayroon po tayong universal healthcare, mga kababayan, na talagang i-extend natin sa bawat Pilipino ang health services. Pero kinuha nila. Napisto dahil ang Korte Suprema, sinita sila, binalik. Pero ang pera na kinuha, nanustay na. Kukuha na naman ng pera sa budget. Na imbis na itong pera na nilagay ngayon, ang palit doon sa 60 billion na nilustay, para sana yan sa mga ibang purposes, ibabalik sa nagkadoble na tuloy yung pera para sa Pilipino. So ito po lahat, bakit po kami naninindigan bilang anti-Marcos movement? Because gusto natin ipaalam sa every nook and corner what is happening to our government. Ito na lang nagkasakit siya lately. Under our constitution po, pagka serious yung illness mo, hospital ka, under Article 7, Section 12, nakalagay po roon na obligado po ang ating Pangulo na ipaalam kung ano ang level or ano ang kanyang kalagayan sa kanyang health. Hindi po nila tinatago po. At nakita nyo ngayon, papayat ng papayat ang ating Pangulo. Hindi natin alam, suddenly, baka may mangyari sa kanya, may mga intent na maybe from the armed forces, i-usurp yung power ng gobyerno, hindi nila ibibigay sa constitutional successor. So magkakagulo po tayo. Dapat kung akong Pangulo, o may responsibility ako, sasabihin ko na hindi na po ako magtatagal. Kailangan ilatag ko na yung succession para hindi magkakagulo ang ating bansa. Pero tinatago ko nila. So these are all so many things na pinanindigan po namin dito sa Pampila. Ito po ay comprised of 17 organizations at mga malalaking organization. So kami ay nagagalak at nagpapasalamat na itong forum natin today, under the auspices of the very generous former councilor, his wife, and of course, kamag-anak nila si General Baos. We hope to invite you to start organizing. Kung tingin nyo na makakatulong kayo sa ating mga mamamayan to fight corruption, to unite our people, na maging conscious kung what's going on with our country,
baka pwede natin umpisahan dito sa ating bulong ngayon. Pag-uwi natin, we can call our friends, we can establish ating mga organizational code. Siguro naman, sa ating puso at diwa, nakikiramay din tayo sa kalagayan ng ating dating Pangulo na alam naman natin, kinidnap naman talaga siya. At dito ngayon sa revelation ng mga Marines, tumanggap ng $2 milyong si Trillanes para gawin ang paggawa-gawa ng mga testigo, paggawa-gawa ng mga charges, at base kay Eric, doon sa mga testigo na napunta doon, mga CPP, Inakot NPA sa pala yung kinuha nila mga testigo. So hindi totoo yung mga ititestify nila doon. Gawa-gawa lang ng mga leftist movement para talagang sa galit nila, kasi nalagas yung kanilang anay noong panahon ni PRRD, gusto nilang bawian under the pretext that the president before PRRD has committed crimes against humanity. So yun po ang isa. At sinasabi ni Marcos, nagsinungaling siya sa taong bayan. Sinasabi, paulit-ulit na akong sinasabi sa inyo, hindi ko papayagan na ang ICC magkaroon ng soberenya. Hindi ko papayagan na magkaroon ng jurisdiction. Pero anong ginawa? Sinabi ni John Vic, oh, it was me and the President, Gibo Chidoro, and Anyo who planned all these things. Group effort. Group effort namin. Oh, can you imagine? Pero sinasabi niya before, paulit-ulit na hindi pwede. Pero ngayon, nagkapistuhan, si Trillanes pala ang inutusan ni Marcos na gumawa nito lahat. Sinuhulan ng $2 million pesos, $1 billion. 120, 130 billion pesos yan. Correct. At ito ay sinuhol din doon sa mga investigador ng ICC. Kaya, inanunsyo ni Trillanes, oh, sigurado na yung warrant of arrest yan si Duterte, si Bato, si Bongo. Kasi siya pala ang naglatag lahat para yun din ang dadalhin ng ICC doon sa prosecution. So alam na niya nung una pala. Kaya ito is all farce, pero kawawa naman yung ating dating Pangulo. Where can you find a country? Where can you find a leadership? Where can you find a government na ang sarili mong isang Pilipino ay itatansik mo sa kanyang bayan? Tayo nga sa panahon ni Macapagal Arroyo, sa panahon ni Ramos, sa panahon ni Estrada, ni Aquino at kay Duterte, kung may mga OFWs tayo nagkasala, Tinutubos natin. tinutubos pa natin. Kasi ayaw natin isang Pilipino ay magdusa sa ibang lugar. Pero ito baliktad. So where can you find a government that's like that? Kaya siguro if you feel that you are a Filipino, that you want to condemn this government for the corruption, 1.4 trillion, at mahigit pa, kasi marami pang hindi nakalatag, sigurado po tayo na magkaisa po tayo. Para in any eventuality, sama-sama po tayo para isusulong natin ang panibago na chapter ng ating buhay. Kasi ngayon, mukhang napang-napa na tayo, or napang-napa na tayo, we are now on the brink of the precipice. At kunting tulak na lang, baka mahulog na tayo sa bakit, mga kababayan. So that is where we're coming from. Nandito po kami in the hope to share with you ang aming organization, ating pakay. Kasi iisa lang po tayo eh. Isang bansa, isang diwa, at magsama-sama po tayo. So, I'm hoping that we will be able to instill in each and every heart of yours na bawat Pilipino ay maging conscious tayo at maninindigan. Lalo na ngayon, the government of Marcos and his cohorts, the politicians, they have trillions of our money. So bawat criticism, bawat grievance natin, pinapakulong. Si Ka-Eric lang, kawawa ito. Tatlong kaso, apat na. Apat na kaso sinampa nila. Inciting to sedition, Cyber libel. cyber libel. Ngayon na naman, Dalawa na. nagsabi lang siya na may sakit si Marcos. Ano na siya kagad ng NBI at sinampahan ng NBI ng kaso. At many more, si General Pukis, si Atty. Topacio, Yes. at many others na ayaw nilang magsalita ang bawat Pilipino na sabihin na, Marcos, ito yung mga kabulastugan mo.
And we have given him a chance since the beginning. Gusto niyang hawakan yung Department of Agriculture. 18 months. Ano nangyari? Smuggling of sugar, smuggling of onions, Sibuyas. smuggling of anything. Bigas. Bigas. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? So, kami, I don't know if you share, sinabi ng karamihan, nabudol talaga tayo. So, I hope ito ay pumasok sa damdamin nyo at saka sa inyong puso na kami ay inaanyayahan kayo na magkaisa tayo sa tampilang mamamayan. Salot. Now, if you are also nag-announce na ang ating Vice President, Sara Duterte. In fact, may mga reaksyon na. Although sinasabi nila, strategy daw ito. Hindi po strategy yan dahil noong una pa lang, noong hinikayat na siya diyang tumakbo in 2022, number 1 na siya sa survey. So ano pang sinasabing ngayon lang niya sinasabi, alam na natin, pero siya ang umayaw. Nag-Vice President lang siya. Pero kung hindi siya nag-Vice President, for sure she would have been the President. Yes. Pero ngayon, nag-announce na siya, isa-isang lumalayo ngayon ang nationalist Unity Party. AUP Party. UP. Nagbigay na sila ng na hindi sila pipirma sa impeachment. So, kakaalap na yan. So, tingin ko, it's my personal view, baka sa Kongreso, baka hindi na nila malabas yung impeachment. Sinabi ni Reggie Velasco, yung Secretary General ng NUP, sa personal friend ko, kinausap ko siya kahapon. Sabi ko, pare, ano bang significance nung ginawa yung statement? Sabi niya, alam mo kung tinignan namin, it's an exercise in futility. Dahil maski maipasa pa namin dito sa House, pagdating sa Senate, hindi talaga makukuha yung 16 votes. Dahil walang senador na makarating ng 16 na boto para i-impeach, para tanggalin si Vice President. So, kaya kami naninindigan bilang partido na hindi kami pipirma. Pero we are not forcing individual members. Pero as a party, ito po yung. So, kung isang partido na 42 members, more or less, ay nagsabi na, chain reactions na po yan. Kaya sabi namin kapon, ito na yung indicator na tataog na ang bangka ni Marcos Jr. mga kababayan. So, ito po mga kababayan, mga mahal kong mga taga-Pangasinan at mga taga-ibang bayan, mag-join forces po tayo. Si General Daos will try to organize and maybe our other like-minded people, organize po tayo ng mga grupo-grupo dito, sama natin dito sa kampilan ng mamamayan. The sword of the people. Sa Cebu, I want to share with you, may inorganize din kami. This one is more related na to the political campaign. Ang ginawa namin pangalan ay Tatay Digong for Inday Sara 2028 event. So, pwede din namin yung i-introduce dito kung sino maging member. Naka-register na po ito sa Securities and Exchange Commission, itong non-stock corporation. So, ito na po ang magiging natin for the 2028 election. There's no stopping the Vice President for his running for the presidency at kami po ay nasa likod po niyan, mga kababayan. So, maraming salamat at po namin talagang kami ay overwhelmed by your invitation. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Jim Maras. Our President, Advisor on Political Affairs of former President Rodrigo Duterte. So palapakan naman po natin sa mga para magbigay naman po. Anyway, magandang hapon po ulit sa ating lahat, Eric, no? Nung inibitahan po kami kahapon ni Pari Alvin, we have no idea what's happening. Kami lang pumunta po kayo doon at may mga kaibigan tayo darating. Of course, we obliged and attended sa luncheon meeting. Habang sa amin, habang pinapakinggan po namin si Ka Eric at si Sir G, talagang tumama po sa amin yung katotohanan kung ano po nangyayari. Siguro lahat po kayo, sasang-ayon sa akin, na totoo naman po yung kanilang sinasabi. Lahat po tayo ayaw po sa korupsyon. Dahil ang katotohanan po, halos karamihan po sa mga nakikita nyo rito, kami po ay sumuporta kay DTM, hindi siya po ay tumakbo ng pagkapangulit ng Pilipinas. Ngunit tulad ng sinabi nyo,
halos lahat hindi po tayo satisfied sa kanyang performance dahil nakita po natin na iba po ang nangyayari sa ating bansa. So yung mga pagtitipon-tipon na ganito, it's a way to start organizing dahan-dahan po, no? Sabi nga nila, di ba, lighting one candle to the darkness. So yung isa-isang kantila na po yan, dahan-dahan na nabubuo, hanggang kung liwanag po, magkakaroon po tayo ng pag-asa. Last 2 weeks ago, we were fortunate enough to accompany the Vice President when she visited the wake of former Speaker, JDB. And nakausap po namin siya, pag-palitan kami ng aming mga puro-puro. Once in a while, dahil madalas po siya dumadala po. Since meron po OVP office po dito po. And makikita po natin na loud po ang ating Vice President. Ano? Ang gusto naman po natin is pagbabago sa Pilipinas. Ano? So whoever that personality is, doon po tayo. And of course, si Vice President Sara, nakikita po natin na tumutugpa po siya doon sa mga karakter na gusto po natin na mag-lead sa ating bansa. So I hope, sana po lalo po lumakas yung kampilan ng mamamayan dahil po ito ay kumbaga iniimulat na po natin ang ating mga kababayan sa totoong nangyayari. Dahil karamihan po sa mga naririnig natin na korupsyon ngayon, as much as possible, malaking cover-up na po nangyayari. Nakikita lang natin sa Facebook, pero hindi naman natin nababalitaan sa newspaper. So, talagang ano po, no? Of course, kung meron kang resources, di ba, everything is possible, no? Sa ating mga resources na ganyan, talagang pwede po pagtakpan, ano? Yung katotohanan, kung paulit-ulit yung pagsisinungaling, nagiging katotohanan na rin po. So, I hope that mag-isip po tayo and let's go together. Importante po, lagi po sinasabi is unity. Di ba po tayo magsasama-sama, lahat po posible. So muli po, maraming salamat po kay Eric, maraming salamat po at mabuhay po ang pagpila ng mga bayan. Maraming salamat po, Councilor Alfie, sa magandang pagtugon po sa panawagan po nila Sir Chief Paras. Okay po? So bago po tayo pumunta sa susunod na ating programa po, alam ko po, gusto na po bang lahat? Ayun po. So before po tayo magpunta po sa Q&A or alam po marami po tayong mga katanungan or gusto kong tanungin kanila Sir G at kay Ka Eric po. So mamaya po, pagkatapos po na po natin mag-lunch, so let's have lunch muna po. And then mamaya po, i-open po natin ang floor para sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Okay na po yung ating buffet. Buffet, no? Prayer po. Sige.